umaga mga kabrid, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan o, basang-basa pa yung backyard natin. Magdamag ang ulan mga kabrid, yung ulan na mabagal. Yung mahina lang pero tuloy-tuloy mga kabrid. Ayos na umaga na natapos mga kabrid ang pag-ulan. So, good yan sa mga pananim natin pero medyo alanganin sa ating mga alagang manok mga kabrid. So, tingnan ngayon, mag-update tayo. Nakapagpakain na po tayo and then cording na tayo sa mga kailangan cording mga kabrid. Yung nakikita natin kailangan ng ilabas at i-exercise natin mga kabrid. Tara, samahan niya ako. Mag-share na rin tayo ng ating mga idea mga kabrid. So ayun o. Tara, bagong lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. Ayun nga mga kabrid, good morning mga kabrid. Ayun o. Time check natin is 6:50 ng umaga. Mag-alas 7 mga kabrid natapos natin ang lahat kasi alas 4 tayo nagigising. Tapos asikaso, hatid ang ating commander sa kanyang trabaho and then nagpakain agad tayo. Naghimas tayo, madilim-dilim pa, naghimas na tayo para sa mga gagamitin nating pang exercise or i-cording natin sila. So ayun o kabrid o. Tiningnan natin kagabi yung flashlight tayo ba kasi ang ulan ayaw tumigil. Okay naman sila mga kabrid, ayaw nilang bumaba sa lupa dahil alam nilang kailangan nilang nasa taas mga kabrid. Yung lupa natin is basa. Dahan-dahan lang tayo kabrid kasi baka gumulong na naman tayo dito. Lagi tayong dito na i-slide ba? I-slides. So yan o. Pakiyad natin mga kabrid. Maulan. Puro basa yung dahon mga kabrid. So tara, samahan niyo ako mga kabrid. Akyat tayo. Tapos na ako magpakain ng aking mga alaga mga kabrid. Tapos meron akong itinording na mga ilan lang. So mga kabrid, tara, samahan niyo ako. Medyo madilim pa kabrid kasi maaga tayo mag-update. Checking na rin sa mga alaga. Yun yung dalawa natin. Patuloy pa rin silang nagpapalit ng balahibo mga kabrid. So ayan o. Mabait na siya eh. Maayos talaga pag nandito sila lagi na nalalapitan. Ayan no. Bumabait mga kabrid. Nagbabago yung kanilang behavior mga kabrid. So ito, baba tayo. Ito sharing lang sa ating munting ginawa ngayong araw. Ang pagko-cording, pagmo-monitoring, sitwasyon sa backyard, development nila, mga problema mga kabrid, and then yung achievement mga kabrid. So ayan na mga kabrid. Ang ating munting cording area. Ito na muna ang cording area natin dahil magdamag na naman ang ulang kagabi. Ayan no. Tubig-tubig pa yung mga puno. Hindi pa nalalaglag yung mga gamais na mga tubig na nakadikit sa mga dahon mga kabrid. So na siya, magliliwanag ng natapos. Buti nga natapos kasi maghatid tayo ng ating may bahay sa trabaho niya mga kabrid. So alas 4 tayo nagigising. Natapos tayo pag-asikaso sa alas 5 alis na. Pagdating inagahan ko magpakain. And then naghipo agad ako. Minsan mga 5:30 maingay na ako niyan. Maingay na tayo kasi naghihipo na tayo kung sino ba ang dapat pakainin ng maayos or mayroon bang may nararamdaman, mayroon bang kailangan akong gawin para sa kanila, mayroon bang kailangan gamutin, at mayroon bang kailangang i-priority pagdating sa cording. Sino ba sa hipo nila, hindi sa sitwasyon nila ang nakikita nating nangangailangan ng maiging exercise mga kabrid. Yung exercise po na sinasabi ko mga kabrid is yung makalakad-lakad, makapagaspas, or makakahig-kahig po. Yun ang sinasabi kong exercise po. So ito mga kabrid, nakapagsilik tayo. Ang una nating inilagak is si bulik. Yung ating ginamit sa last breeding na in-stop agad natin kasi nga iba yung impact sa kanya. Iba yung yung nagkasakit siya mga kabrid, yung parang nangayayat ng todo. So kala ko nga magkakamarek siya. So ang ginawa ko dahil yung tipong kasi yung magpapalit siya ng balahibo tapos isinalang natin sa breeding, ayun ang problema. So tinigil agad natin tapos kunti lang ang natin. 4 siguro. Tapos bumigay pa yung 4 na yun kasi mahihinang sisiw. So ayan mga kabred, tinabihan ko siya ng kanyang nanay na payungan din.
Yung mga buntot nila is mga tayong-tayo mga kabrid. So para siya manumbalik yung ano niya, yung tikas niya pag may katabing babae. Isa yan sa pamamaraan mga kabrid pag ang alaga mo po ay namamalo or nananakit ng breeder ng kagaya ko na nag-aalaga, or yung sobrang ilap. Tinatabihan ko po ng babae paminsan-minsan. Maraming process para mabago mo ang behavior ng iyong alaga. Depende sa kagustuhan mo. Marami pong process. Nasa sayo na lang kung ano yung tingin mong mas ma-epektibo para sa alaga mo mga kabrid. So ayan ito yung ating gray mga kabrid, yung pinapalahi. Ayun yung palahi pinaris ko sa Boston Black mga kabrid. Sa nanay ng Boston Black pinaris ko. Yan ang lahi niya. Yan ang pasisiw natin. Sana tatlong lalaki, isang babae. Puro itim ang mata. So parang ganito. Ito ang mga susunod nating isasalang. Okay na nga yung pangangatawan niya kabrid. Okay na yan. Pero hindi pa ako kumbinsido sa hipo ko. Malalambot pa rin. Ano pa rin yung sipit-sipitan. Yung tuhod niya hindi pa rin sumasabay sa pag pinipitik natin, inaangat natin yung kanyang tuhod. Hindi pa rin siya. Hindi gaya ng ganyan pag inano mo yung binti niya na makikita yung reflexes nila mga kabrid. Ayan siya. Hindi pa ako kumbinsido kaya hindi ko pa siya tinabihan ng dapat ay magiging kapartner niya. So bari siguro mga next year makapag-decide na tayong makapag-breed ulit. Pero crossbreed na, focus tayo sa crossbreed na kabrid. Babalik ta rin naman natin ang sistema. Kung dati sumusundot-sundot lang tayo sa crossbreed dahil nakapokus tayo sa inbreed, ngayon naman focus tayo sa crossbreed at susundot-sundot tayo sa inbreed mga kabrid. So ayan may alis lang natin or may out lang natin ang ating mga pasisiw sa buong season mga kabrid. Yung mga gaya nito, gaya yan, may kailangan may out natin yan. Hindi lang natin siya mailagay sa blue up kasi puro lugon. Hindi rin natin siya may pasayaw, yung may pakita na sumasayaw mga kabrid, kasi nga alanganin na mga isayaw mo yung mga lugon mga kabrid. Ganun ang sistema. So inaantay kong makarecover sila. Kagaya nito, okay na ito kabrid. Pinalaro ko to dito, pinasayaw ko sila. Maayos talaga sila. Napapansin nyo mga kabrid, ang baba ng paa niya. Ang baba ng paa niya mga kabrid. Ito yung alaga natin na ayaw paalis ni Mrs. kasi high IQ daw. Kasi nung sisiw pa lang to, pag tingin ko pa lang sa hipo ko sisiw, yung mga ganun pa lang hinihipo-hipo ko na yan. Abi ko puro kaling kasi unano, ang liit. Sabi ni Mrs. Kaya binitawan ko kasi puro kaling Hanggang sa lumaki siya, hindi ko magamot-gamot siya pag nagkakasipon kasi nga hindi mahawakan mga kabrid kasi bitaw. Hinayaan ko lang siya kasi puro kaling naman siya Sabi ko, puro kaling na. Tapos sabi ni Mrs. huwag mong ikaling yan, diyan mo lang yan pag-alain. Nung nangahabol na siya, nangaangat na siya ng nakatali. Ayan, inano ko na rin siya, nilagay ko na rin siya sa safety cage ng chicken house. So, pansin ko lang mga kabrid, may ganito na akong alagang manok. Yung sinibalang namin na maiksi ang paa, mahaba yung binti. Mahaba binti niyan Iba yung niya, yung sayaw niya, kabrid. Maayos ang sayaw niya. Hindi siya mahuli-huli. Tapos basta ganun, kabrid. Maayos yung ganun. Iwan ko dito. Pero inano ko na yan. Nilaro ko na rin. Nagulat din ako sa ginawa niya na mabilis din na iba yung niya. Iba yung bitaw. Ganun pala yun. Pag yung physical build ng iyong alaga, mga kabrid, apektado ang sayaw. Hindi siya panggumon, mga kabrid. So iba yung sayaw niya, sayaw noon, iba rin yung sa kanya kasi yung niya napakababa ng paa, tapos yung binti mahaba niya. Ayan mga kabrid. So i-ano pa rin natin yan, titingnan pa rin natin kasi dalawang bihis ko pa lang na ipasayaw to. Na siya 1 and 2 months, gano'n na siya. 1 year and 2 months, dalawang bihis pa lang natin nakitang isayaw. So titingnan natin sa dalawang bihis na yun mga kabrid, okay pa rin, ganoon pa rin ang kanyang reflexes mga kabrid. So ayan kabrid gusto ko kasi mapaigi pa ng maayos ang mga katawan ng ating mga manok. Nagsasayaw ako ng manok, yung tipo talagang nakita ko yung ipapakita nila is yung
base doon sa kanilang linyada mga kabrid. Hindi ako papasayaw ng ating mga alaga sa napakabababang edad mga kabrid. So kailangan niya na medyo matitigas na kasi malakas yung niya, yung mga bitaw nila mga kabrid. So ayan, ito hindi ko pinaparisan kasi kulang pa, hindi pa ako kumbinsindo sa physical health niya. Gusto ko talagang masulid niya yung 100% na hinahanap ko sa aking mga alaga, gaya nito na pag hinawakan mo isa buka at bulko ang kanilang pangangatawan mga kabrid. So dito naman papaigihin pa natin ito. Nakadalawang na tayo dito, nakadalawang bilamil na apply para manumbalik ang kanyang lakas kasi napasma yan napasma siya bago natin siya nakapunta dito sa atin, is napasma siya. So hindi ko siya yung tinatabihan ng babae mga kabrid dahil pinaparecover ko ang katawan kasi galing din yan sa breeding. Wala dito, ayan, may itim na tayo. So yan, continue lang. So hanggang dito na lang. Maraming thank you mga kabrid sa munting pagsama na pagtingin sa aking ginagawa mga kabrid. Maraming salamat, and hopefully mga kabrid lagi po kayong nasa maayos na kalagayan. Thank you po.